Magandang araw po, kabayan. Muli pong sumasa inyo ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, sa ating palatuntunan, ating alamin. Live po tayo sa Facebook sa araw na ito, mga kaibigan. At mapapanood po ninyo sa YouTube sa ating Alamin Official, ang ating programa. Sa tuwi-tuwi na, kahit na po anong oras, panoorin po ninyo, kabayan. Sana po, kabayan, ay nasa magandang kalagayan kayo sa mga sandaling ito despite the pandemic problem na meron po tayo sa Pilipinas at sa buong mundo. Naku, kabayan, kung pag-uusapan pala itong pagbabakuna, kabayan ko, dumarating na yung mga bakuna up to the middle part of February, kabayan. At pinaghahanda ang mabuti ng ating mga dalubhasa ang sistema, ang procedure, kabayan. Medyo matindi ang procedure, kabayan. Sapagkat mula po sa biyahe, darating yan sa mga pagdadalhan, sa mga ospital, kabayan, sa mga vaccination site, kinakailangan pala hindi matagtag, kinakailangan mayroong mga proseso na dapat sundin para ito'y maging maganda ang pag-administer ng nasabing bakuna. Huwag natin pag-usapan niya, kabayan. Pabayaan po natin ang magpaliwanag ay ang ating pong mga dalubhasa. Sapagkat napakatindi, kabayan ko. At yan po ay ilan sa mga bagay na ngayon ay binubusisi ng ating mga dalubhasa. May mga simulation program sila, may mga bagay na sinusunod, kabayan, hanggang sa ito po ay maibigay sa ating pong mga kababayang naghihintay na magkaroon ng bakuna, kabayan. Okay. Pansamantala, kabayan, dayo muna tayo sa COVID problems. Puntahan po natin muna ang part of the centerpiece ng ating pong programa. The main topics of which is agri-fishery sector, kabayan. Agriculture and fishery sector sa ating bansa. Kasama na rin po ang livelihood. Alam po ninyo, kabayan, recently, sinili po ng inyong lingkod ang fishery sector sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang naging focus ko po, kabayan, ay ang effects ng climate change sa fishery sector in and out of the Philippines, of our country, kabayan. Ayon po sa mga ulat, reports ng ilang expert po sa fishery mula po sa ibang bansa. Alam nyo, malaki po pala ang dalang problema ng climate change sa mga tubigan sa buong mundo, sa karagatan at inland waters po, kabayan. At yan po ay talagang tinitingnan po natin mabuti. Tayo po, kabayan, ay umaasa pong lahat sa produktong bigay ng karagatan at inland waters. Kaya ganun na lamang po ang binibigay na importansya dito ng lahat ng bansa at ng mga dalubhasa sa iba't ibang panig ng daigdig. Alam po ninyo, kabayan, 3/4 ng mundo ay sakop po ng tubigan na kung saan ay nabubuhay ang iba't ibang uri ng mga produktong dagat na kagaya po ng isda, kagaya po ng halamang dagat, kasama na rin po ang mga coral reefs na kinalalagyan po ng mga similya ng mga isdang naglipana sa ilalim po ng dagat, kabayan. Sinabi po sa ulat na nitong mga nakalipas na panahon ay napakalaking problema po ang kanilang nakita, kabayan ko. At ito po, kabayan, ay sa mga panahong nagkakaroon po ng pagbabago sa karagatan at mga nangyayari. Alam po ba ninyo, bumaba po ang level ng oksiheno, nagkaroon po ng karagdagan ng carbon dioxide. Ang low oxygen ay naiulat na nangyayari sa mga malalalim na bahagi ng mga karagatan like the Pacific Ocean, na bahagi po tayo ng Pilipinas, kabayan ko, Atlantic at Indian Ocean. Sinabi ng mga dalubhasa na hindi maganda ang dala ng mataas na level ng carbon dioxide resulting from global warming na tuloy-tuloy po sa ating karagatan. Sa madaling salita, kabayan, minus the technical findings na kanila pong naibigay at hindi na po ating pag-uusapan, apektado ang lahat ng buhay sa karagatan. Bababa ang produksyon ng lahat ng buhay sa dagat dahilan po sa pagbabago ng klima sa ating mundo. Pati pagkain at takbo ng buhay ng mga isda sa dagat, kabayan, masasabi po nating disrupted o apektado. Isang dahilan kung bakit maraming bahagi ng karagatan sa parte po ng mga bansa, kasama na ang Pilipinas, ang halos walang mahuling isda. Alam po ba ninyo, kabayan, fishermen have to go deeper out in the open seas
Problema naman sa ilang parte like the West Philippine Sea sa ating bansa, dala ng problema naman natin sa mga kalapit na bansa at tulad po ng China. Alam po ninyo, sa isang bahagi ng ulat na ating tinanggap, ang FAO, Food and Agricultural Organization, noon pa ito, ang lahat ng fishery resources and stocks apektado ng pagbabago sa ating karagatan. Alam po ba ninyo na ang pag-ulan at pag-init ng panahon apektado po ng climate change? Minsan kabayan, napanood ko po sa Netflix ang isang docu-series tungkol po sa pinsalang bigay ng climate change. At hindi nalalayo ang Pilipinas sa problemang ito. Ang Pilipinas ay asa sa karagatan bilang isang archipelago, kabayan. Pulo-pulo po ang ating bansa at numbering sa 7,100 plus. Buhay natin ang produkto sa dagat at iba pang tubigan inland. Dito, kabayan, kung pag-uukulang po natin ng pansin, kailangan po ang tulong at tulong ng mga dalubhasa to mitigate the problem that we are facing. On this, we need to pool our resources and know-how para kahit papaano mabawasan po ang nasabing problema. Naku kabayan, napakahalaga po ng fishery sector at dapat lang na malawak na atensyon ang ibigay dito ng gobyerno sa atin. One suggestion ng ating alamin noon pa, unahin ng gobyerno na magkaroon ng separate Department of Fisheries and Aquatic Resources, strengthen its research and development, and train more personnel on and in extension service. At kung maaari kabayan, magbuo ng national program sa fishery development ng Pilipinas. Yung mga findings sa mga experts sa epekto ng climate change sa fisheries, kabayan, dapat pagtuunan ng kaalaman, kakayahan at atensyon ng lahat sa pangunguna ng ating ng gobyerno at ng mga dalubhasa. Inaalam ko rin kabayan ang lahat ng proyektong okay gawin ng mga kababayan natin, lalo na ng marginal sector. Sa ngayon, ang malaking nagbibigay ng kita sa fishery ay proyektong may puhunan lamang ang nakapapasok, yung pong mga may kaya. Kagaya po halimbawa sa seaweeds, kabayan. Kaya nga tulad ng sa livestock industry, mas marami po ang mga maliliit na racer tulad po sa pagbababuyan. Backyard po, kabayan ko. Pero sila ang malaking contributor sa produksyon ng karne sa ating bansa. Kaya nga, sabi ko nga po kabayan, nararapat na sila'y dapat nabigyan ng malaking tulong kung maaari, subsidy at hindi pa utang, kabayan. Alam po ninyo, just to go back to the past, sa produksyon ng bigas, totoong maraming hindi nakabayad sa pautang di umano sa rice program. Pero in a way, lumaki ang produksyon ng M99 noon. Siguro, nakabuti na hindi sila nakabayad. Patawarin po ninyo kami, hindi nakabayad ng utang na lumabas na parang subsidy o tulong sa kanila. Sa fishery sector, dapat siguro silipin natin kung paano matutulungan ang mga fisher folk. Lalo na ang malaking problema sa pangingisda sa ngayon. Let's do more sa inland fishing production, kabayan. Minsan, nasilip ko rin, kabayan ko, ang Region 3 fishery sector. Napakayaman po ng Region 3. From production, processing, and distribution, malaki ang potensyal ng nasabing lugar. At marami pa sa Kabisayaan at Mindanao. Ang nandiyan po ay ang ating kaibigan si Willie Cruz, na siya pong direktor at nanggaling po siya sa CLSU. Ang fisheries sector ay masasabi po nating gold mine, considering na paligid tayo ng tubig, alat at tabang. Yung parte po ng Pacific Ocean na parte na ng Pilipinas, dapat bigyan ng pansin at proteksyon ng ating pamahalaan. We cannot afford to walk and work slowly, kabayan. Dapat po, mabilis ang kilos po natin sa lahat ng bagay. Time is of the essence. You know what I meant, kabayan ko. Sa kabuuan, kailangan bigyang malawak na pansin ang fishery sector. Okay na ang programa ng gobyerno sa ngayon, pero kailangan pa rin ang higit na pansin at gawa. Sabi nga ng mga kabataan, work and research pa more sa fishery sector, kabayan ko. Okay? Ako. At yan po ang ating pong gustong ibahagi sa inyo sa araw na ito.
tungkol po sa fishery sector, kabayan. At napag-uusapan po ito, alam mo, napadalaw kami sa Central Luzon State University. Marami silang mga research work doon, marami silang mga ginagawang mga proyekto tungkol po sa iba't ibang uri ng isda na pakikinabangan natin sa inland waters. Nandiyan po ang ulang, nandiyan po ang tipong iba, nandiyan po ang iba't ibang uri ng isda, nandiyan po ang tilapia, lahat ng mga freshwater, nariyan kabayan ko. At sinabi nga po nila na ito'y makatutulong sa ating pong mga kababayan sa hapagkainan at sa hanap buhay kabayan ko. Kaya nga, ito po ay sa tuwi-tuwi na sinisilip po ng ating palatuntunan at sa mga darating na panahon kapag tayo maluwag na sa mga problema kabayan, muli po nating babalikan ang mga nasabing proyekto. At alam po ba ninyo, ang isa sa mga proyektong sinili po namin ay ang mga malalaki at giant gurami na napakaganda talaga kabayan kung ito po ay mapararami natin, makapagbibigay ng hanap buhay, negosyo sa marami po nating mga kababayan. And we should give more emphasis to the backyard raiser, the small fisher folk na ating pong tinatawag na marginal sector. Ang tilapia po, nariyan, ang ulam, naririyan, at itong sinasabi ko pong giant gurami ay napakagandang hanap buhay at proyekto sa larangan po ng pangisdaan. Panoorin po ninyo, ang nakasama po natin ay ang the late Leo Pascual ng CLSU. Giant Gurami, kabayan. Kabayan, alam po ninyo ang giant gurami ay likas sa Timog Silangang Asya. Sa likas na kapaligiran, ito ay lumalaki ng mayroong 60 sentimetro. Kahit na sa mga pond lamang, lumalaki pa rin. Plant feeders po ito kabayan pero kumakain pa rin ng mga insekto sa kanyang kapaligiran at nagagamit pong panglinis ng mga damo sa mga fish pond ang nasabing isda. Ito po ay nakakain natin at bahagi ng ating hapagkainan at nakapagbibigay ng hanap buhay sa mga nag-aalaga, lalong-lalo na sa ibang panig ng daigdig. Hindi mahirap alagaan pero dapat na pagsikapan ng gobyerno at mga dalubhasa na ito ay gawa ng programa kabayan upang magbigay ng hanap buhay at kita sa maraming Pilipino sa larangan ng pangisdaan. Lalo na sa mga panahong ito na kailangan natin ng malawakang produksyon ng isda kabayan. Bakit ganito kalalaki itong mga guraming ito? Mga 3 taon na po ang maturity age po kasi ng gurami, na giant gurami, 3 taon. Umpisa bago mag-produce ng progeny niya. Oo. Pero ano ang pagkakaiba nito dun sa gurami na matatagpuan natin sa mga ilog, sa mga sapa dito sa ating bansa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas? Yun po ay hindi ganong lumalaki. Mga hanggang siguro mga tilapia lang, mga 3 daliri. Pero po itong giant gurami, nakita nyo naman na 3 taon nga lang. Paray. 3 taon? 3 taon po. Pero mga medyo mas matumal po ang paglaki nito kumpara sa tilapia. Kung aalagaan po natin yung tilapia ng 4 na buwan, ito po umaabot ng mga 6 to 7 months. 6 to 7 months? Gano'ng kalaki? Mga nasa kan po yun. Ang marketable size po kasi nito, nasa kalahating kilo isa. Kalahating kilo? Opo. At ito ba tanggap ng mga kababayan natin? Sa ngayon po, sa mga Chinese restaurant, meron na po tayong nakikita ng ganito. Mga gurami. Pero sabi po nang galing ito sa Thailand. Ang ibig sabihin nito sa Thailand at sa ibang bahagi ng Asia, medyo popular na ang gurami. Opo, sa iba pong karatig bansa natin, mas nauna silang nagkaroon ng ganito. Bakit ka, Leo, mas malalaki ang kanilang mga isda kaysa sa mga isdang mga Pilipino? Hindi naman tayo maliliit na Pilipino. Siguro po nasa kwal lang din yan kasi ang mga inputs natin dito mahal. Sa ibang gaya sa Thailand, nung pong tayo napunta ron, yung price ng feeds nila 150 pesos lang per bag. Dito umaabot na ng 300 plus, gano'n na. Ibig mo sabihin yung mga gurami natin dito may potential na lumaki rin kagaya nito?
Opo, kung talagang maibibigay natin yung sapat na pagkain, Tamang sustansya. opo, sapat na sustansya ng kanilang pagkain at tamang pag-aalaga, makukan din po. Sasabay din tayo. Ano ang pakinabang na pwede nating makuha? Abay, pagka po natanggap na ng ating consumers itong gurami, di lang tilapia, di lang hito, gurami, dadagdagan po yung ating mga mabibiling isda sa palengke. Sa mga palengke. No? Opo. Tapos medyo may kamahalan nga po, pwede nating malaking pagkakakitaan. Kung pararamihin, mga artificial spawning or natural breeding ito? Sa ngayon po natural, pwede natin din silang i-artificial, pero maganda po yung natural, kaya ng kahit sino mga maliit na farmer. Basta po pagsamahin yung lalaki at babae, Pwede na. pwede na po. Ito, ilang kilo na ito? Mga nasa 2 na po siguro yan. 2 kilo. Tapos hindi naman matinik, ano? Hindi naman po, mapan na. Hindi gaya nung ating native din. Kaya lang, maliit nga lang po yan, kaya medyo makukan yung tinig. Pero ito yung nakikita ko sa restaurant. Ito, ganito. Mhm. Yung nilalagyan nila ng mga sarsa-sarsa. Sweet and sour. Sweet and sour. Alam nyo kabayan, napakaganda po ng nasabing proyekto, ang Giant Gurami, na atin pong naipakita. At yan po ay isa sa mga proyekto na nakita po nating may malaking potensyal para makapagbigay ng anak buhay sa maraming tao. And if we are to look into the problem of the marginal sector, kabayan, ang ating pong fisher folk, naghihintay lamang po ang mga ito na sila po ay mabigyan po ng ayuda, mabigyan po sila ng tulong tungkol po sa mga kaalaman, tungkol po sa mga paraan sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng isda. As I was saying before, kabayan, there is really a need for the government to create a separate Department of Fisheries and Aquatic Resources sapagkat napakalaki po, napakalawak ng nasabing sektor na kinakailangan po ay magkaroon po ng nag-iisang bantayog lamang para ito po ay makagalaw ng libre, ng malaya kabayan ko at matulungan po ang nasabing sektor kabayan na sinasabi po natin napakahalaga. Kung ang pag-uusapan po natin ay ang development ng ekonomiya ng ating bansa. Alam nyo, nagpapasalamat din ako sa ating yumaong si Leo Pascual. Nagpapasalamat din tayo sa mga kaibigan natin sa CLSU from the time of President Campos up to the present kabayan na dadalaw po ang nasabing paaralan. Yan po ay sikat sa larangan po ng pangingisda at pangisdaan sa aquaculture kabayan. Nanggaling dyan si Rafi Guerrero III, kabayan ko. At nanggaling po si Cadel Grecia ng ating palatuntunan. Nanggaling dyan po si Rudy Undan na naging presidente. At nanggaling din si Ray Ruiz, kabayan, na ating pong nakaugnay din sa ating palatuntunan ng ating alamin. At itong recently, na nariyan po sa Region 3, ang ating kaibigan si Willie Cruz. Kabayan? Nag-graduate po sa fishery at ngayon ay direktor po ng Region 3 sa Central Luzon, kabayan. Larangan ng pangingisda ang tinungo at binigyan po ng pansin ng palatuntunan ating alamin. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod. Nagpapasalamat po sa inyong pagsubaybay at pagbibigay halaga sa mga paksang atin pong isinasama sa palatuntunan ating alamin. Huwag po kayong makakalimot, panoorin po ninyo ang ating programa araw-araw, paminsan-minsan, live tayo kabayan ko, dito po sa internet kabayan. Panoorin din po ninyo, subscribe po kayo sa ating alamin kabayan sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan. Ang inyong lingkod, ka Jerry Hieronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunan ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong kabayan at God bless po sa buong sambayanang Pilipino.